Okay, ano ang odo ng ating Montero? 99,565. Paki-clean. Paki-clean natin yung ating EGR, pati na rin yung intake manifold at saka yung throttle body niya. So, magpapalit na rin tayo ng coolant. Siyempre, 100,000 na tayo, papunta na doon. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Okay, see you ho, mamaya. Okay. Good morning internet. Welcome again to my YT channel. So ngayon ang gagawin natin, tayo ay magpapaservice, magpapa-clean ng EGR ng ating Montero Sport 2016 model. Kasabay na rin dyan ang pag-clean ng intake manifold tsaka yung butterfly na tinatawag nila. So sige po, dito po yun kay actually kamag-anak namin to eh. Yan, dami ko niyang gawain. So yan, sige po, see you ho. Yan, ito ang pamangkin namin, chief mechanic dito. Okay noon, nag-scan scanning. Bago lang yung fuel filter niya. Palit ako nung last na change oil ko sa Maynila. Ito lang, siguro January nung nasa Maynila kami. Yun ang lumabas, fuel filter. Ilang siguro engine dito. Try natin ito. Yun lang. Buti walang kable yan. Hindi dito. Yang ano mo? Ano na siya? Naka-bluetooth po. Okay. Yan, naka-bluetooth daw Wala nang kable pag Mas madali. Pag-check. Problema mo lang pag low-bat. Yan, problema lang doon ito pagka low-bat. Kaya dapat pag hindi ginagamit i-charge. Yan. Reset naman dito. Tingnan na lang natin. Okay. So ano pagkakaiba ngayon nung nagche-check ka doon sa may manubela kaysa dito sa harapan? Kasi ito naka-wireless eh. Yung advantage nito dito, pagka nag-check ka, kunwari mag-actuation test ka, makikita mo talaga kung gagalaw. Okay. Unlike pag cable kasi, pag nandun ka lang, kailangan mo pa ng isang tao. Para tumingin kung gumagalaw talaga. Yan, Yun para sa troubleshooting naman ng mga components nila. Yun. Ito naitanong ko kasi wala ka akong kable. Yung nakaraniwang nakikita ko kasi nandun lang sila sa may manubela. May sinasaksak doon sa ilalim ng manubela para mag-check kung may mga trouble at kailangan mga i-reset. Ito rin kasi, full system na rin siya. Yun. Lahat na ng kwan. Yung malilit kasi na scanner usually yung iba. Yun lang. Yun. Okay. Yun ang kainaman nito. So bali mobile siya talaga. Kasi pagka yung may kable, hindi siya makakalis doon sa ilalim ng manubela, nandun lang siya. Ito makakaikot-ikot. Ito, kasalukuyan ho siya nag-i-scan. Okay. So para may nakita yung fuel filter. Pero nagpalit na ako ng fuel filter, palagay ko kailan reset. Hindi ko alam naman na nire-reset 'yon. Try natin. Okay. Pero yung change oil niya, marireset natin doon nakita. Hindi na ako nagre-reset nun eh. Yung merong sa parang range. Dati nire-reset ko yun, nakakalimutan ko kasi dami pang pinipindot-pindot eh. Kaya ngayon, hinayaan ko na. Pagka lumilitaw, every ilang minuto na. Pagka may reminder pa rin kayo sa kwan. Minsan nga nakakalimutan ko, nakakailan libo na. Pag-check ko doon sa nakaka 10,000, 11,000 kilometer na pala. Mahirap dito pagka kwan. Lalo na pag hindi regular yung na every 10,000.
Yan, yung last na chainsaw niya, nung nasa Manila kami, noong January. Pinapalitan ko na rin yung fuel filter dahil nga ang fuel filter niya hindi pa napapalitan. 90,000 kilometer na. Pero ang ganda pa nung ano niya, fuel filter niya. Oh, yung original kaya kinuha ko. Sabi nga doon sa sa gasoline station, Petron kasi doon ako nagano. Oh, baka naman Petron, ayan, binabanggit ko. Pati kami. Yan. Sabi niya, ang linis pa sir nito Mukhang ano kayo sa pagkakarga ng mga diesel Sabi ko hindi nga kasi siyempre ako binabiyahe ko dito. Pero may favorite ako siyempre na kargahan doon sa amin sa Nueva Ecija kasi mura doon basta ako full tank doon. Pagdating dito, makonti na lang ang makakabiyahe ulit pabalik. Magpo-full tank ulit ako doon. Kasi dito naman, madalang namin to ginagamit. Halos 3 pesos per liter. Dito na dito, di ba? Dito kasi pag nandito kami, puro yung Jimny ginagamit namin. Hindi ito namin napagagamit pag dito na. Pera na lang kung kami medyo malalayo from here. Halimbawa, pupunta kami ng Tugigaraw, punta kami Kawayan, punta kami ng somewhere in... Dati nga, dinadala ko to Pag pupunta kami ng Baguio, Ifugao. Pero ngayon, sa kakaikot-ikot ko ng Ifugao, dyan sa naisip ko na mas maganda pa rin dalhin yung mas maliit. Mas madaling magbuelta. Oo, tsaka madali penetrate kasi dyan sa Ifugao. Marami pang daan na hindi masyadong nadidevelop, makikitid. Oo, kaya doon masarap dalhin yung maliliit na sasakyan, kamukha ng Jimny. Huwag lang pag maramihan. Kami dalawa lang ng misis pero pag kasama ko yung anak ko yun, medyo nagre-reklamo. So yun, nagpapalamig lang ho tayo ng engine para tanggalin nila yung takip at maglilinis nga tayo ng EGR, intake manifold. Tsaka ano ba tawag nyo nandito? Butterfly ba tawag nyo doon? Throttle body po. Ayun, throttle, yung bumubukag, mga ganun, parang sa karburador. Okay, yun, throttle body. Yun. Okay, so far, sige, mamaya hindi ko nakunan, sayang. Natanggal na po yung cover. Yan. So, isa-isa na kung tinatanggal itong mga kable sa gilid para to give way na matanggal nila yung intake manifold at saka yung EGR. Saka yung throttle body. Yan. Higpit ba? Higpit po. Nako, wala ka na magagawa. Talagang virgin yan Ngayon lang magagalaw yan. Cheers, mayigit. Yan virgin daw virgin. Nako. Virgin daw, mahigpit bayaw. Virgin daw. Mahigpit. Sabi ko, ngayon lang yung magagalaw. Ilang taon na? 8 years umigit. 8 years. 100,000 99,500 yung huling tingin ko na nung nagpaayos ako Baka ngayon, 99,600 na siguro. Timing belt mo, nagpalitan na? Hindi, timing chain yan. Ay, chain na pala. Chain na yan Wala pa namang maingay. Pero plano ko, paano na rin yung timing chain. Kaya lang, wala pa akong timing chain. Pero tumingin na ako, baka bumili ko nun. Palit na lang. Marinig na maingay. Pero bibili na ako. If ever na baka yun. Biglang may marinig ka. Yun ang susunod na ipapagawa ko naman sa inyo. Palit na tayo ng timing chain. Bibili muna ako. Tumingin na ako Medyo mahal din. 20 yatang mahigit. Set. Lahat. Set. Pati yung mga dinadaanan. Sa bali yung teknata niya, dahil kasi di ba ngayon? Di ka da JK89. Ato'y awan. Adit ka pa amain. Ayun Okay, ayan. Natanggal na. Ito ba yung sa Wala pa bang crack? Yung hose na yan, tingnan mo nga. Tingnan mo nga yan. Sa yan dito sa sa intercooler. Sa intercooler Minsan kasi pag may crack yan nagsisingod yan Sabagay, hindi naman ako nararamdaman na mahina ang naglo-lose power. Okay pa? Sige. Good. So, okay pa ang ating pas papuntang intercooler. Okay, so ayan, take out the throttle body. Yun.
So yun, medyo marumi na. Marumi na. Marami na siyang ano. So yan. Take out yung tawag dito itong EGR. Yan ang EGR no? Opo, yung papunta na po Sobrang dito. higpit ang tornilyo. Yan o. Natanggalin. So natanggal na yung throttle body para linisin. EGR na lang at saka intake manifold. Lang ha, lang. Yan o, hirap na hirap tanggalin. At napakahigpit ng mga tornilyo daw. Yan. So, tanggal na ba mga tornilyo niya? Ganun na po. Okay. Mabawagan na po. Mapupull out na. Opo. Okay, mapupull out na raw. Hintayin natin mailabas. Yan. So, medyo masakit yata eh. So, bali yung tinatanggal niya na yan. Yan ang EGR. EGR mo yan. Lapit natin ng konti. Ayan. EGR yan. Yan ang EGR. Ayan. So masikip po ang kanyang kinalalagyan. So bali tatlong parts ano. EGR. Ayan, dumi na rin. Pero may butas pa naman. May butas pa pero madumi na. Okay, so natitira na lang ho ay ang intake manifold. Tama ba? Intake manifold na lang. Tapos ito na lang pong matatanggal EGR po. Yun, yung EGR pala. EGR, intake manifold. Ano, okay. Yan. Yan. Hintayin natin matanggal ang EGR at saka intake manifold. Yan. Babasan lang ho naman ta. So ito, ayan, nalinis na. Natanggal niya yung marumi kanina. So ayan na. Natanggal na. Babrasin para. So yun. Linis. Yan, malapit na raw may pull out yung EGR. Yan na. Hirapan sila magtanggal dahil sobrang hihigpit ng mga tornilyo. Yan. So ipo-pull out na nila yung EGR. Yan. Masilong mo doon, son? Kung ano mo yung hose niya? Nasa iba, lalim. Yung isa. May nakaipit pa raw na hose. Tapos tignan mo yung may nahulog na pa. Okay, natanggal na yata ang pinaka sagabal. Okay, tingnan natin kung may pull out na si EGR. Meron sagabal sa ilalim eh. So ito. Parang ano ba yung sagabal niya? Di may pull out yung hose. Hose ba yun? Dito po. Yun. Yan lang, yung kaprasong maliit na yan, hindi nila may tanggal. Okay, yan. So, yan o, lilinisin. Yan. Okay, linisin ulit. Napakalit na hose, hindi mabatak-batak. Okay. Doon po ang tornilyo. Pasakan ko na. Size. Yun, natanggal na. So, intake manifold na lang. Yun na lang ba natitira? Intake manifold? Mas malaki. Yan. So, dito ang ano, dito ang bat. Yan, no. Dito ang bat nila, bat. Cleaning time. Yan. So, mamaya babalikan natin yan, malinis na. Okay. So, balik tayo kay Montero. Yan. So,
So dito ang tinatanggal na lang ay yung manifold. Yan. Ito pala, oh, ayun, natanggal na. So ayan, natanggal na ano niya. Hinihintay lang pala ako. Yun, oh. Ano ba tawag dyan? Kulo po. Ay, yung sa coolant niya. Yun, oh, natanggal na po. Yan yung sa coolant niya, kaya may bumaksak na mga coolant. Ayan, nagbawas na tayo ng coolant. Papainumin na lang natin ng beer. Yan, so ayan. Last na po to. Last na. Yun. Okay, good. Ito na, tanggal na. Babatakin na palabas. Ayan na. Yan na yung pinaka-manifold, ano. Opo. Ayan, no, tatanggalin na nila. So ito na yung last na lilinisin. Yan, marami ko kasing istorbo eh. Yan, Diyos ko, grabe. Harap na nga natin din sa liwanag. Ayan, no, yan po ang lilinisin natin. Grabe, ayan, umangat na. Parang nakano. Pakitan mo. Oh, yun. Ako, ayan din, oh. Ayan, oh, kung makikita nyo, babalik rin na lang natin yung video. Ayan. Oh. Babalik rin na lang natin yung video, marumi. Ayan, oh, 100,000 kilometers. More than 8 years. Ngayon lang yan nabuksan. Kalikot. Washing. Yan. So, ayan, malapit na, oh. Kunti na lang ho. Konti na lang. Nako, mahirap pala linisin yan. Ayan, oh. Asan pa yung isa? Dito rin ba lilinisin yan? Yung manifold. Ayan, saan ba? Ito, dito tayo. Ayan, oh. Ayan po siya, oh. Ayan, oh. Grabe, tignan nyo naman ang dumi na yan, ang kapal. So, pag nalinis yan, makakahinga na ulit mabuti. Yun. Nice. Okay, okay, ito ang sarap na magpagawa dito eh. Kasi may libreng lunch. Ayan o ha. May libreng lunch kung magpapagawa kayo dito. Nako, baka kapuntahan ka na sa katutak na ano dito. Nakiliente. Wow. Wow. Ayan o. Nako, na-tsempohan ng favorite na beans. Yung malalaki. Sarap niyan. Beans. Sarap pa. Ayan o. Libre. Libre o sa lunch. At i-dodocument natin pati pagkain ng beans. At masarap. Na-tsempo ng ang beans pa favorite. Scraper. Scraper tawag, oh.
na. Pinaligtad ang video. Oo. Oo nga. Wah! Grabe. Wah! Parang ano ah. Hirap na tanggalin yan. Ayun o, linis na. Linis na ng part ng EGR. Yan yung EGR. Yan yung daanan ng coolant. Ito yung intake manifold. Ayan yung sa EGR ng mga elbow. Yan yung tawag ko butterfly. Butterfly. Ano nga tawag nyo dito? Ayun, throttle body. Ang tawag ko butterfly kasi butterfly. Tawag ka sa motor niya butterfly. Yun, ikakabit na, malinis na. Okay. Yan yung gray ano. Grabe pag dumikit yan, hirap tanggalin. Oh, nakagamit na ako ng ganyan sa mga ano, hirap tanggalin. Grabe kapit niyan. Yung gray na yan. Okidoki, ayan na po at ikakabit at ibabalik na ulit nila ang mga parts. Shoot na ulit. Kita ka di kamera. Oo. Ginamit ko kanina yung vlog nyo kaninang pila. Nakita ko dun sa likod ng sakyan yun. Nakalagay kasi yung sticker dun eh. Ayun. Like and subscribe. So dinadagdagan na ulit ako. Malapit na pala ako sa 600. Like and subscribe. Yun ang inahin natin, yung 1,000 eh. At papamigay kami raffle. Pag naka 1,000 tayo, meron ng mga ano, parapol at paano. Pa-free. Yan, pinakabitan nila ang manifold. Manifold nga ba? Okay. So, talaga mas mahirap magtanggal kaysa magbalik, ano? Medyo madali yung pagbalik. Yung pagtanggal talaga, medyo mahirap. So, ayan. Push out, push out. Ito yung ex ko. Parang dyan. Sinayang mo ako. Sunod na yung cooler daw yan, cooler. Nag-drive. Ayan, ilagay. Contact para sure na walang liquid substance. Yung kan muna yata sa ne. Ay mamaya ka napunta. Yung pala yung nasa dyan sa kwan EGR. Lagay ko muna to. Yung naka-charge dun eh. Doon? Sa rabat? Yan yata yung nakasaksak dun eh.
Punas na. Baka kami mulugan ko. Bagay, hindi ko na mga kid daw. Nandun ang pasok. EGR. Ay, ilalagay mo yung gandun house. Oo, sige. Hinatay sa ilalim eh, no? Sige, huwag ko muna. Madaling ilagay yung... Huwag ko Ay, muna. hindi ah. Ilagay mo na yung hasa. House? Doon sa ilalim. Ito ngayon. Mas madali yata yan dahil itutulak na lang. Hindi huhugutin. Dilitan ko muna. Kanina yata ang hirap hugutin, ano? Oo. Dikit kasi. Hindi, tsaka may pressure. May pressure yung pagkaganyan. Yung may gano'n na, ano, parang may needle na ganyan. Ang tibay nung ano na yan. Ang Pwede tibay, nga, madali lang doon ipasok yung matibay ano yung pagkapit niya. Pag ginugay mo sa tornilyo yan, baka hindi mo na matanggal yung tornilyo. Sobra po eh. Lalo yung kapag tinatanggal po namin yung crankcase, Oo. sobrang kapit. Oo. Pagka, Nayuyupi na po yung Pagka- crankcase ayaw po bumitaw. Oo, pagka yung yan nilagay mo sa tornilyo, nako, para dahil pa kapit ng ano yan. Kasi nasubukan ko na yan eh. Napakakapit ng beta gray na yan. overload pa pala. Yung? Ito. Nag-overall ko na naman. Baklas ko. Tapos ko na yung sa block. Kaya lagyan ko na din ng beta grito. Diretso na. Pag nalagay ko yan. Hindi naman yung coil dyan, tatanggalin lang kung tatanggalin ko mo. Diretso na, no? Hirap pa namang tanggalin. Lagay ah. Dikit naman na. Sa pamulog yan. Lagay ko na lang mamaya. Kaya mo ko yung ilagay doon? Saan ba yan? Doon sa taas yung isang gasket niya, yung nahulog. Idikit mo. Sige anak. Ito. Magalaw eh, no? Nasa sagi, sa sobrang dami ng dinadaanan. Idikit mo lang. Okay, yan. At hinihigpitan na lang, naikabit din sa wakas. Hirap na hirap mandukot. Kailangan sila mandurukot. Yan, yung throttle. Throttle na lang, throttle. Yan, yung throttle. Saka yung elbow na yan. Tapos okay na. Konting kembot na lang. At may kakabit na. Konting kembot na lang. Okay. Ikakabit na ang hose ng intercooler. Luba mo nga yamin to okay nga. Konting kembot na yun. Dapat natin silaw ko mga yaman bebe. Mayaman na. Busi-busi naman yan ni paring.
Bakit nang hindi lang lagi na classmate na nga. Stress mo na eh. Tawag ulit. Para sa akin. Bilis pag mo ginagawa. Ano lang kanina eh. Ayan. Halos ano na nila, electronic na lang. At saka yung takip. Saka battery. Yeah, mga electronic na lang ang hindi pa kakakabit. Okay, hindi na binabalik. Okay, nalagay na rin yun sa ilalim. Yung ano ba tawag dyan? Skid plate. Yan, skid plate nilalagay na. Ito ho ang skid plate. Na-drain mo lahat? Ikabit na yata nila ang lahat ng electronic. Nakabit na lahat ng electronic. Okay na. Electronic yata nito, one way lang eh, no? Walang kamukha, no? Walang kamukha yung mga saksakan, kaya isa lang ang pasok, ano? Walang mga kamukha-kamukha. Ituturo ka rin dito. Kung saan. Kasi mayroong iba na magkakamukha yung sakit eh. Buti yan, iba-iba. Parang hindi ligaw-ligaw. China. Parang isang klase yung sakit. Pag tatlo yung pin, tatlo lang din. Isang sakit. Isang klase. Tandaan yung to kaya. Kaya kailangan eh. Kita yung kayo muna. Ako pagka gano'n na ano, kinukunan ko ng picture eh. Ayaw. Kukunan ko picture para alam ko. Basta pagka magtatanggal na ako, kinukunan ko ng picture. Oo. Para madali ka akong hanapan ka ako yung ano, pagka ako hindi maligaw. Dahil sino lang yung gano'n. Kahit madaling ang mechanic. Iba talaga kinukunan ng ano, kinukunan ng cellphone ng picture. Lalo na yung band dito. Belt ng raptor. Oo. Haba. Ayos. Ayan. Medyo mabigat ang baterya niya. Yan, okay. Nagpipil tayo ng ano, ng coolant dahil bumaba ang ibang coolant. Pipil tayo ng kulang, kung ilan ang kulang ng coolant na. So dito tinanggal para malaman yung sa reserve niya. Kulang pa yata yung oops, ayun na, tumapon na. Ayun na, puno na. Puno na ba? Kung mo lang pisilin mo dyan sa kuno. Ano na? Dito na lang muna. Tanggalin mo muna tayo. Tanggalin mo yan. Ay, may isa. Meron pa, may laman ba? Meron po. Ha? Dati ho. Yung dati? Itanggalin mo na rin. Finisin mo. So ayan, pinapatanggal ko yung dati.
kasi 2016 pa yan. Yan, okay. Okay, yun. Na-start na. Nag-pump lang ng konti. Na-start na nila. Under na. Okay, so far so good. Ayos, nagdo-double check. Sumisingaw, may taga, so ano pa man. Yan, double check sila, double check. Okay. So far so good. Okay. Ano tawag dyan? OBD po. OBD, ayan. Wireless OBD scanner. OBD wireless scanner. Ayan, sinaksak niya dun sa, ano yung pinagsaksakan mo? Sa sakit ng kanang OBD. Okay, sakit ng OBD para ma-check, i-scan yung ano ng condition ng sasakyan. Kung may lalabas pa siya ng mga ibang mga diferensya. Yan. Pagdo-double check lang. Pero actually wala naman lumalabas na ano yan sa engine eh. Tsaka ano eh, maliban dito sa periodic maintenance na yan. Na tinamad na ako magpalit. Dati alam ko tong ano, tanggalin eh. Opo. Eh ngayon tinamad na ako eh. Ang may lumalabas yan minsan yung brake system required. Opo. Kaso sabi naman niya ano, mababa daw yung fluid, baka daw doon. Ewan ko lalabas dyan yun. Yan ang lumalabas minsan eh. Ano po ang kilay kasi niris na ni kanina ni Kuya Andong. Hindi, maganda na rin na ano. Kanina wala rin naman siya nakita. Ang nakita niya yung fuel filter. Opo. Eh sabi ko, nagpalit ako noon nung last na change oil. Eh baka daw hindi na reset kaya lumabas yung fuel filter. Wow. Yun ang nakita niya. Okay. Oo, okay na, wala. Opo. So yan, okay. Clear. At 1,000 kilometer, 100,000 kilometer, walang fault. Wala naman po. Okay, walang fault nakita maliban dito sa may periodic maintenance required at saka yung nagpalit ng fuel filter na hindi na reset. Okay. So yun, okay na, tapos na at ikabit na lahat. Naikabit na lahat ang parts. Takip na lang ang kulang. Lalagay na lang yung takip. So dito na ako nagtatapos ang ating vlog. Sabi sa inyo, masarap paggawa dito, libre merienda pa ako. Yan. Oh, libre merienda. Sige po, merienda po kayo. Ako na. Test drive po siya, test drive. Okay, ngayon ko lang makikita ito na tumatakbo mag-isa. Yan, no? Gwapo naman pala pag tumatakbo mag-isa. Eh kasi walang kuha eh. Pag ako nagdadrive, walang kuha siya. Eh, ano, tinetest drive siya. Mamaya babalik siya. Kaya natin yung kanyang pagbalik. Tinetest drive na siya. Oh. Ganun pala itsura niya pag tumatakbo.